Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na umiere po para po sa inyo ngayong umaga. At muli, nandito na naman po tayo sa panibagong episode ng ating programa patungkol po sa physical, no? At alam ko po, marami po kayo nakukuha sa dinidiscuss po ni Ma'am Leslie Carangian, ang ating physical therapist po dito sa impormasyong pangkalusugan. At nawa ay patuloy po kayo na may makuha na karagdagang impormasyon sa mga dinidiscuss niya patungkol po sa ating kalusugan, no? Yes! At sana ay muli i-share nyo na itong link po na ito sa mga kaibigan at kamag-anakan po ninyo upang makatulong po muli at maging pagpapala ang programang ito para po sa inyo. Muli ako po si Brother Conrad at nandito aking mga nagagandahang mga co-host or ang aking co-host ngayong umagang ito. Walang iba kundi si Ma'am Baby. Yes, Ma'am Baby. Hello po! Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. At nandito na naman po kami, very excited dahil ating mapapakinggan muli ang ating physical therapist na magtuturo na naman sa atin ang ating tungkol sa ating kalusugan na makakatulong po sa ating physical na katawan. Yan. So, maraming salamat po sa mga kapatiran natin na ngayon po ay kasalukuyan ng nanonood. Yes! At nakita namin, meron na tayong isang winner ngayon, Sir Conrad. Wow, amen. Sa ating nag-share sa kanyang kaibigan. Mamaya i-announce po yan ni Sir Conrad, no? So, patuloy lamang ho kayo mag-share ng ating programa at picturean nyo po yan at isend nyo po sa amin para makita na natin kung sino mabibiyayaan ng 100 na worth ng load ngayong umaga. So, yun lamang po at maraming salamat at mag-enjoy lamang po kayo sa 1 oras po ng talakayan patungkol po sa ating kalusugan. Yun lamang po at maraming salamat. Ayun, maraming salamat po muli. At sige, bago tayo magsimula, tayo po muna saglit na manalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat Panginoon sa panibagong araw na ipinagkalob niyo po sa amin upang ang impormasyong pangkalusugan ay patuloy na maging pagpapala po sa mga kapatiran, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na panatilihin niyo po na maayos ang programa pong ito, lalong-lalo na po, Panginoon, ang aming internet connection, Panginoon, ay alagaan niyo po, i-maintain niyo po, at gayon din po ang kuryente upang wala po maging aberya habang nanonood po ang mga kapatiran, Panginoon, at iba pa pong mga manonood po namin sa live streaming po, Panginoon. At we are praying, Panginoon, na kami po ay maging pagpapala po sa mga kapatiran at gamitin niyo po kami mightily, Panginoon, at maging blessing po sa mga kapatiran, O Diyos. Yung mga gagamitin niyo po para po sa ministry po na ito, magmula po sa audio men, sa video men, Panginoon, at sa aming mga host, at sa aming tagapagsalita mamaya ay pagkalooban niyo pa rin po ng karagdagang wisdom, Panginoon, at extra presence of mind habang ginagampanan po namin ang aming mga ministries, O Diyos. At muli ay patuloy po kayo ang siyang manguna sa programang ito, kayo po ang siyang maitaas, O Diyos. Maraming salamat at patawad po muli sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. All right. So again, ay magandang umaga, Ma'am Baby. Oo, magandang umaga. Ayan. So, solo natin ngayon, no? Opo, Ma'am. At si Ma'am Julie po, hindi po namin makakasama ko ngayon, si Doc Julie, ay dahil po may lalakarin siyang importanteng lakad ngayon. So, ipag-pray po natin yung resulta po na yon at nawa ay maging maayos yung resulta po na yun. Ito yung ilalakarin nila about dito sa lote natin dito sa Apobay. All right? So again ay magandang umaga po sa inyong lahat at nawa ay patuloy po kayo. Alam ko marami na pong nagtatag ng mga kaibigan po nila, no? At ongoing po kasi yung panibagong promo natin. I'll explain it again po para at least ay ma-encourage din yung mga ibang manonood ngayon about sa ating promo, no? Ang gagawin nyo lamang po para manalo po kayo ng 100 pesos na load, okay? Ay ang gagawin nyo lamang po ay i-share nyo ito sa kaibigan po ninyo. Itong link po natin na ito, okay? And then siyempre, kapag nanood po sila, makikita nyo po doon sa ating live streaming program na nakalagay doon is watching.
Like for example, si Sir Ponching po ay aking kaibigan, no? At shineran ko po siya ng link at papasok po siya dun sa live streaming natin. Lalabas po yung pangalan niya dun, Alfonso Owera is watching. Okay? Pwede nyo na pong i-screenshot yun. Okay? Yan po yung unang step. And then, ang gagawin nyo po ay gagawin nyo po ito ng 3 araw na tuloy-tuloy. Okay? Yan po yan. Yan po yung kagandahan nitong promo na ito at sana ay muli ay marami pong ma-share ito po yung ano natin ito po yung kagandahan ng promo na ito at dadami yung ating mga manonood. Okay? Tama, Hindi lang naman pamparami ng manonood kundi maraming makakaalam. Oo, tsaka yung matututunan nila, madaming matututo sa ating programa. Yan, tama po yan, okay? Ngayon, ang tanong po siguro nila, ay, sir, paano pag marami? Marami ako natag, tapos 100 pa rin ba yung makukuha ko? Yes po, 100 pa rin. Siyempre, alam nga naman, 100 per tao, no? Kasi nga, minimum of 1 po ito. Minimum of 1 po na may tatag, alright? Ang kagandahan na marami kayong may tatag, at least maraming kasi syempre hindi lahat yan halos tutuloy Maganda kung magtuloy-tuloy talaga ng 3 araw sunod-sunod, no? Pero yung iba kasi diyan hindi magtutuloy, at least meron po kayong mga iba pang mga nagtutuloy. Nakareserba. Ayan, okay? So tuloy-tuloy lamang po tayo na mag-share. Marami po kayong mga kaibigan po diyan, alam ko po. At kahit po yung mga kapitbahay po ninyo, kung hindi po kayo marunong mag-tag or mag-share, ultimo kahit pumunta kayo sa kapitbahay ninyo at ipanood nyo ito, ilagay nyo yung cellphone nyo dun sa kanila or tablet or i-share nyo yung screen ninyo doon sa TV nila at manood kayo, at mag-take kayo ng picture, 3 araw nyong gawin, napakaganda na po yun. Diba? Tama yan, sir. Opo, at least marami ang goal po natin dito meron silang makitang ganitong klaseng programa, no? Yung load na mapapalalunan nila, it's either sa kanila, doon sa nag-share or doon sa dinidisciple nila. Oo. Pwede naman po 'yun. Tulad po ng ginawa ni Ma'am Sheila, no? Yung sinend niya sa aking number ay yung number nung dinidisciple niya. Oo, tama. Pwede naman po yun. Magandang start yan, itong ginagawa nila sa discipleship, di ba, sir? Yes. Oo, nade-demonstrate talaga dito yung discipleship natin doon sa mga panibagong manonood po natin, no? At tulad ngayon, ang programa natin is all about physical. Si Ma'am Leslie po, ang ating physical therapist, mamaya ang magdi-discuss, no? At mamaya ay mapapainggan po natin siya. Okay? Yung mga binibigay na mga questions ni Ma'am Baby dito, no? Yung mga binibigay niya pong questions, it's just a review lamang po. No, i-review lamang po 'yan ng mga tinatalakay kahapon para at least mag-gauge din namin kung talaga bang nanonood or talaga ba nakikinig po kayo doon sa mga tinatalakay po ni Ma'am Leslie. Okay, or ni Ma'am Lani, ni Doc Lani kahapon. Oo. Para at least 'di ba, pwede kayong sumagot diyan at least makita po namin na talagang maganda yan, nagpa-participate po kayo dito sa programa pong ito. Okay? Oo. Sir, baka gusto mong i-announce yung isang winner natin? Ay, sige ma'am. Sa promo? Ikaw na, ma'am. Sige, ako na mag-a-announce. So, meron ho tayong isang winner ngayon na nag-share siya ng 3 sunod-sunod mula nung February 19, kahapon at ngayon. So, yung ngayon, nakita na namin ni Sir Conrad na nanonood ngayon si Sir William Villanueva. Since February 19 and then kahapon at ngayon, nanonood siya. At sana, sir, hindi lang ngayon, magtuloy-tuloy ka na, maging gawi na to ng buhay mo, na maging bahagi na to ng buhay mo para naman matulungan ka rin sa pangkalusugan mo. So, binabati po namin o kino-congratulate namin si Ma'am Nelia Villanueva na siya po ang nag-share kay Sir William Villanueva ng ating programa. So, Ma'am Nelia, meron ka ng 100 pesos. Yan. So, isend mo lang sa akin yung cellphone number na loloadan para may send po sa inyo yung inyong load. Yan. Thank you.
Alright, maraming salamat. Sir William, nakikita ko na nga rin, nagtatag na rin siya ng mga kaibigan niya. At feeling ko gusto niya rin talagang manalo nung load din na yun. Alright, so, and also, gusto niya na rin maging pagpapala din sa mga iba pang mga kaibigan niya or kamag-anakan niya. Congratulations, Sir William, at nawa ay magpatuloy ka po sa programa pong ito para marami pa po kayo matutunan, no? Alright, sige, tuloy-tuloy na po tayo, ma'am. O sige, ang dami-dami ko nang nare-receive, sir, na picture. So, saka ko na i-announce yung ibang pwede nang nanalo. So, may hirap po kasing i-monitor talaga dahil yung iba mag-backread ka pa eh. Backread pa. Okay, so... Alright, sige. Tuloy-tuloy na tayo, ma'am, at siguro magbigay ka na ng konting review para sa mga tinalakay ni Doc Lani kahapon. Okay, so kahapon po ay ating narinig kay Dr. Lani yung tungkol sa mga baby teeth. Okay, yung mga temporary teeth ng ating mga babies. So, ang sabi niya, anong buwan nag-i-start tumutubo ang ngipin ng mga babies? Anong buwan po tumutubo ang mga baby teeth? Anong buwan po tumutubo ang mga baby teeth? Ayan. So ano po? Ayan. Thank you. Alright, salamat Ma'am Baby sa mga katanungan po na yan. At tulad nga ng sabi ko, i-practice nyo po sagutin yan para at least may ma-recall pa rin po kayo ng mga karagdagang kaalaman dun sa tinalakay ni Ma'am Lani kahapon. Okay? Sige, nagpapasalamat din ako talaga sa mga sa mga Askomites na patuloy talaga na nagtatag ng mga kaibigan nila or mga disciples nila na nanonood, no? Patuloy niyo pong i-share ito, no? At also pag-uusapan po namin ni Pastor Hill yung about do sa 25 gig na yon na about sa load na yun ng I think Globe yun Globe. Ayan. So magandang magandang promo yun kasi hindi yun walang araw yun. Talagang consumable po yung 25 gig po na yon. So that's a great opportunity po na makapanood po kayo ng iba't ibang programa po ng ating simbahan. Alright? Si Pastor Hill po ngayon ay nanonood. Good morning po, Pastor Hill. At enjoy po kayo dyan habang kayo po ay ongoing po or papunta po yata sila dito, ma'am. No? Okay, sige po. At sige, painggan na po natin si Ma'am Leslie para po sa kanyang tatalakayin ngayon. Ma'am Leslie, pasok! Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nandito po ako upang talakayin yung bago po nating topic. Dahil tapos na po tayo sa ating mga common injuries sa ating wrist and hands. At ito naman pong topic na to ay tungkol naman sa common injuries ng ating elbow o ang ating siko, elbow joint. Okay? Una, talakayin po muna natin yung anatomy ng ating elbow joint. Ano po ba yung mga buto, mga muscles, mga ligaments na makikita natin sa ating elbow joint. Ito po yung tinatawag na humerus, yung buto po natin dito sa upper arm. At ito naman po yung ulna, yung kahilera naman po ng ating hinliliit. Yan po yung buto na tinatawag na ulna. At ito namang kahilera ng ating thumb ay ang radius. Ito po yun, ito pong buto na ito. Ito po ang bumubuo sa ating elbow joint. Ito po yung front view. Ito naman po yung back view. Harap at likod. At ito naman po yung medial epicondyle, yung malaking buto na nakausli po dito sa medial side, sa loob ng ating siko. Dito po banda, sa bandang loob. Doon naman po sa bandang labas ay ang lateral epicondyle, yung buto po sa bandang labas. Okay? Next naman po ay ito pa rin po ay anatomy ng elbow joint. Ito po yung likod. Ito naman yung harap. At ito naman po yung mga muscles na makikita natin sa ating elbow joint. Okay? Ito po yung triceps, yung muscle po dito sa likod. Yung biceps, yung muscle sa harap na nakakonekta sa humerus, yung buto sa upper arm, na kukonekta naman po dito sa ating ulna. Yung buto natin dito sa forearm natin. At ito naman yung mga extensor muscles natin. Extensor muscles kasi sila po yung tagaganyan ng wrist. Okay? Tapos dito po nakadugtong
dumidikit po sila sa ating lateral epicondyle. Yung mga extensor tendon, dito po lahat yan nakakonect. Yung mga muscles na pangganon po natin sa ating wrist. Next naman po ay ang mga muscles pa rin naman. Pero, this time, yung makikita naman po sa medial epicondyle. Dito naman po sa side, sa bandang loob. Okay? Ito naman po ay yung mga muscles na pang, ganun naman po, pang flex ng ating wrist. Flexor muscles. At yung mga tendon po ng mga muscles na ito ay nakakabit naman po dito sa medial epicondyle, yung sinabi ko pong malaking buto dito, doon po sila nakakabit lahat. Yung pang ganyan na muscles. Okay? Tandaan nyo po yan kasi yan po yung mga muscles na na-injury sa ating elbow joint. Ayan. At ito pa po, mga muscles pa po na ating makikita sa ating elbow joint. Ayan. Yan. Yan po yung mga involved na muscles. Ito po, yung pronator teres, yung taga-ganyan po ng ating kamay. Mga flexors po ng ating kamay. Dito nakakabit po lahat yan. Sa medial epicondyle, dito po, yung malaking buto po dito. Ayan. Lahat po yan ay taga-flex ng ating wrist at ng ating mga fingers. Yan po lahat ay involved sa didiscuss ko pong injury ng ating elbow. Yan, ito naman po yung mga ligaments na makikita sa ating elbow joint. Medial collateral ligament, lateral collateral ligament, annular ligament, yung nagdudugtong po sa ating dalawang buto. Ano po ba yung ligament? Yung ligament po ang nagdudugtong po sa dalawang buto natin, at sila rin po ay proteksyon ng ating joint para hindi po sila masyadong gumalaw, magkaroon ng excessive movement. Okay, nililimit po nila yung movement ng ating mga joint. Yan naman po, mga ligaments pa rin po na makikita sa ating elbow joint. Ayan, ito na po yung unang case natin. Yung tinatawag na lateral elbow tendinopathy or lateral epicondylitis or tinatawag na tennis elbow. Bakit tennis elbow? Kasi usually yung nagkakaroon ng mga ganitong sakit, injuries, ay galing po sa mga racket sports. Yung mga parating nag-involve ang extension ng ating wrist. Kasi di ba pag nagte-tennis tayo, backhand, ginaganon po natin yung ating wrist. O, diba? Kaya, madalas po nai-injury yung extensor muscles natin. Ito po, yung mga sinabi ko kaninang muscles. Kasi nag-involve po ng extension ng ating wrist. Kaya sila nai-injury. Madalas po. Tapos, may force pa po yun. Kaya, nai-strain po yung muscle papunta doon. Doon po lahat nag-originate yung mga muscles na yun. Kaya nagiging inflamed po ito. Usually, nag-i-inflame po sila. At, dahil nga po sa paulit-ulit na stress ng wrist natin sa pag-extend po, nai-injury yung mga muscles na yan. At merong makikitang mga microscopic tear po dyan sa muscles na yan. Sa muscle and tendon. Yung connection po ng muscle at tendon, doon po nagkakaroon ng micro tears. Okay? Ano po ang signs and symptoms ng ganitong injury? Meron po tayong pain. Meron po tayong pain sa ating, dito, banda. Dito po sa may, sinasabi ko pong lateral epicondyle natin. Dito po, banda, sa ating siko. At, meron pong pain yan sa gripping activities kapag humahawak po ng matagal sa isang bagay at nagre-require po ng mga force grip. Kailangan may strength na paghawak. Kunyari sa pagdadrive din po, usually nai-injury rin po yan kasi nakahawak ka ng mahigpit sa manibela at ng matagal na oras kaya nagkakaroon ng injury po doon. Tapos mga repetitive work din po
na nagre-require ng extension ng wrist. Katulad na lang po sa computer. Pag sa keyboard, pag masyado rin pong mataas yung keyboard po ninyo, masyadong malaki yung mouse, yun po yung mga nagkukos po ng injury. Yung pagpupul po ng mga weeds, ng mga damo, yung mga gardener po. Yan po, yung mga madalas nagkukos po ng lateral epicondylitis, pananakit po nung part na ito. At minsan, kapag yung mga plumbing activities din po, yung mga plumbing, yung mga nag-aayos po ng ating mga kusina, mga tubero, yun po, nagkukos din po. Basta mga maliliit na gamit ang hawak, mga screws, yan, nagkakaroon po ng lateral epicondylitis. Sila po yung mga prone po dyan. At paano po ba malalaman na meron na pong lateral epicondylitis ang isang tao? Meron pong tenderness dito. Pag hinawakan nyo po ito, masakit na. Okay? Tapos, meron din pong pain sa resisted na extension ng kamay. Pag kinontra nyo po yung wrist sa pagganon. Yan. Sumasakit po dito. Pag kinontra nyo po yung extension ng middle finger, na naka-straight po yung elbow. Pag kinontra nyo po yan, nagkakaroon din po ng pain. Dito rin po sa part na yon. At meron pong pain sa passive flexion. Pag nai-stretch na po ito, itong mga muscles na ito, pag flex nyo pong ganyan, sumasakit din po yung tendon dito. Yun po yung mga positive signs, positive test na meron po tayong lateral epicondylitis. Pero meron din pong mga cases, katulad ng fracture, dislocation, kapag naitungkod nyo nga po yung elbow po ninyo, yun. Nagkukos din po siya ng pain dito sa lateral part ng ating elbow. Pero, ang diagnostic tool natin para ma-determine po kung talagang walang fracture, walang dislocation, yung x-ray po. Kailangan nating magpa-x-ray, kailangan nating magpa-MRI, para makita po kung talaga nga pong walang bali ang buto or talagang lateral epicondylitis nga po pala ang ating sakit. Kaya kailangan din ng mga diagnostic procedures aside from physical examination. At ang next po natin ay ayan po, yung mga tennis elbow. Makikita sa microscope po yung tendon na punit na. Dugtungan po ng muscle at yung tendon dito sa bandang buto, medyo meron pong punit. Pero microscopic po yan. Ang makikita po lang talaga dyan, inflamed. Yan. Usually po, ang involved pong muscle dito, itong maliit na muscle dito. Usually yan po yung napupunit. Yung extensor carpi, radialis, brevis. Pero, kapag lumala na po, lahat na po nai-involve. Lahat na, buo na po yan, namamagana po. Kaya minsan lahat masakit na kahit na anong movement na ng elbow, masakit na kahit na anong movement na ng wrist, masakit na po siya. Kaya wag na po nating antayin na magkaganon po. At ito naman po ay ang next na topic natin is yung medial epicondylitis o ang tinatawag na golfer's elbow. Okay, dahil naman po ito sa nag-golf. Pag ganun naman po ang injury. Pa-flex naman po ang kamay. Repetitive flexion ng ating wrist. Yun po ang involved po dito sa medial epicondylitis natin. Dito naman po sa bandang loob po yan. Namamaga. Yung mga flexor muscles naman po ang involved. Yung dugtungan ng ating flexor muscles. Yan naman po yung nai-injury. Ayan. Nagkakaroon po. Ito naman lateral epicondyle. Ito yung medial. Nagkakaroon po ng punit sa dugtungan ng muscle at nung tendon. During repetitive flexion ng wrist, katulad nga po ng golf, katulad ng pitching, pag sa mga naglalaro po ng baseball, yun po. Tapos yung mga related sa mga grasping na trabaho, yung paghawak ng madalas na humahawak ng gamit na kailangan ng force. At yung mga nagli-lift din po ng mga heavy objects. Bodybuilding po. Yan. Na finiflex po nila ng matagal. Tapos sobrang bigat ng buhat po nila.
nai-injury rin po yung muscles po natin dito. At nagkakaroon po ng tingling sensation po yan. Aside from pain, nagkakaroon ng pain po dito, ng inflammation, nagkakaroon din po ng tingling sensation. Bakit po? Tingling, numbness sensation, may numbness doon sa part na yan. Ayan, yan po yung nai-inflamed na area sa medial epicondyle, sa ating golfer's elbow. Okay? Nagkakaroon ng ano po dyan, ng tingling sensation kasi po, makikita po natin dyan yung ating ulnar nerve. Dumadaan po dito yung ulnar nerve pag ganyan po dyan sa loob. Kaya kapag namaga po lahat yan, nadadamay po yung ulnar nerve, naiipit po siya. Kaya nagkakaroon ng numbness dito po banda, tapos tingling sensation, pins and needles dito po banda. Kasi naiipit nga po yung ulnar nerve. Yun po yung kaibahan ni lateral epicondylitis kay medial epicondylitis. At ano po ba yung mga common structural at functional impairment na makukuha natin sa ganitong mga sakit? Meron pong gradual increase ng ating pain sa elbow region. Yan po. Tapos, after excessive movement ng ating wrist and hand, meron din pain po na involved during stretching position, mga stretch position na ganyan ng ating wrist. Nagkakaroon din po ng pain po doon sa part na yon. Tapos, kapag resisted din po yung mga movement, nagkakaroon din po ng pain. Tapos, nagkakaroon na po ng decrease ng strength and muscle endurance. Pati grip strength po nung ating mga kamay ay involved na rin po. Nahihirapan na tayong magbuhat ng mga gamit, sumasakit. Kapag may ginigrip po tayo o may ginagawa tayong mga bagay na involving ang ating wrist and elbow, masakit na po. At mahina na po yung mga muscles natin. Tapos, pag pinalpate nyo po, sobrang sakit na rin. Tapos, wala ka nang kakayahang sumali. Kunyari, nagte-tennis ka, hindi mo na kayang bumalik sa tennis. Yung ganun po. O kaya sa golf, hindi mo na rin kayang bumalik. Sa baseball. Tapos po, meron pong difficulty in doing repetitive tasks using the wrist and forearm. Yung mga ganyang movement, tsaka ganyang movement. Okay? Tapos yung mga gripping activities, hindi mo na rin kaya, katulad ng paghawak ng hammer, pag-turn ng screwdriver, yung mga percussion instruments, hindi mo na rin kaya. Yun po yung mga functional impairments kung tatagal po yung sakit na medial epicondylitis at lateral epicondylitis. Ano po ba yung treatment natin para dito? Okay? Kapag na-diagnose na, wala palang fracture, walang ligament tear, pure, lang po, yung dahil sa repetitive movements mo, wala ka namang trauma ang nangyari, ay, ang mga treatment po dito is over-the-counter medicines, katulad yung mga pain relievers po natin. Tapos, kung hindi na po talaga kaya, meron pong ginagawa mga ating mga doktor, sinasurgery po ito, ini-injectionan po ito ng PRP, plasma-rich protein, at ini-injectionan din, ginagawa rin po yung ultrasonic tenotomy, na ini-injectan po yung part ng muscle ng needle, para matanggal po yung mga, ililiquify po, may papasok po silang needle dyan, tapos ililiquify po nila yung damaged tissues para madali ng masuction. Ganun po yung ultrasound tenotomy. Gamit po yung ultrasound para makita po kung saan po yung injury. Tapos surgery naman po, binubuksan na po. Kinakat, may tinatanggal yung mga damaged tissues doon sa loob ng ating elbow joint. At sa PT part naman po, nilalagyan po natin ito ng ice. For 15 minutes, 10 to 15 minutes, 3 to 4 times a day po ang ginagawa natin. Tapos, i-rest po natin ang ating kamay. Gamit po ang ating mga splint. Ayan po, katulad po niyan.
Para po hindi nyo po masyadong magalaw yung wrist po ninyo. Pero nagagalaw mo pa rin. Ang tawag po dito, cock-up splint. Magagalaw mo pa rin yung mga daliri mo, yung elbow mo magagalaw mo pa rin. Pero yung wrist mo, limited ang movement. Halos di mo magalaw. Kasi dito nga po, nakukuha yung sakit, repetitive movement po nito. So, iiwasan po natin yung mga activities involving repetitive movement ng ating wrist. Okay? Kaya kailangan gumamit po nito lalo na kapag nagtatrabaho ka at saka kapag magdadrive ka. Yan, para hindi mo siya masobrahang magamit. Ma-remind ka, uy, bawal pala ito. Yung movement na ito, ganun po. Kaya natin nilalagay dyan para ma-rest ang ating mga muscles sa ating forearm. At yung mga proper technique po ng paghawak ng mga bagay-bagay, kailangan malaman po natin yan para hindi po tayo mag-cause pa ng further injury sa ating wrist, sa ating elbow. Yan po. Isa pa pong type ng cock-up splint. At tapos po, pwede po tayong maglagay ng, yun nga, ng ice para hindi po mamaga ng tuluyan ng ating mga muscles po dito sa forearm. Tapos, avoid yung gripping activities. Kailangan ma-rest yung ating mga muscles sa forearm. Tapos, meron po tayong mga soft tissue mobility and joint mobility na gagawin para ma-exercise po natin ang ating mga kamay ang ating joint para hindi naman po ma-stuck sa ganung position na lang. Kaya kailangan tinatanggal din natin sa splint na ito. Tapos igagalaw-galaw din po natin. Yun po, i-discuss ko po sa susunod yung mga exercises na para sa ating lateral epicondylitis at medial epicondylitis sa susunod na Wednesday po. Abangan nyo po yung i-discuss ko pong mga exercises para doon. At sana meron po kayong natutunan kahit na simple lamang po tungkol sa medial and lateral epicondylitis, yung medical background, anatomy po niya, at yung mga nagkukos po ng sakit sa ating medial and lateral epicondyle para maiwasan po natin ito. At yung treatment naman po ay, yun nga po, i-discuss po sa susunod na Wednesday. Marami pong salamat. Bye-bye! Alright, maraming salamat Ma'am Leslie, no? At tunay nga na kahit nandyan ka at malayo at nagtatrabaho ay patuloy ka pa rin nagiging pagpapala sa mga kapatiran po natin patungkol dyan sa karagdagang impormasyon na binibigay mo patungkol dyan sa mga ganyang klaseng sakit, no? Para at least magkaroon nga sila ng idea. Minsan kasi nagkakaroon na sila, nararamdaman na nila yung mga sakit na yan sa kanilang mga braso or sa kanilang mga siko, kamay, pero hindi nila alam kung ano yung tawag doon, di ba? Hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Minsan, ginagawa nila, mas lalo pa nilang ginagalaw-galaw, which is kailangan pala i-immobilize yung mga ganun klaseng sakit. So, at least kaya dapat maganda yung mabigyan pansin talaga nila yung mga binibigay ng mga dito ni Ma'am Leslie, no? Yung mga karagdagang impormasyon para at least pag dumating sa inyo yung klaseng ganyang pananakit ng kamay, pananakit ng siko, or sa elbow po natin, malalaman na natin yung remedy na gagawin po natin, no? Kaya maraming salamat, Ma'am Leslie, sa karagdagang impormasyon na yan na binigay mo ngayong umaga pong ito. Alam ko marami pong natutunan at marami pong na-bless dyan sa tinalakay mo ngayong umagang ito, no? Alam ko si Ma'am Leslie ngayon ay medyo busy. Marami daw silang pasyente ngayon sa kanilang rehab eh. Kaya sa abot ng kanyang makakaya, kung meron kayong mga katanungan dyan, ilagay nyo pa rin sa comment section box po natin at susubukan niya po na sagutin via comment na lamang po, no? Kasi medyo busy siya po ngayon at hintayin nyo na lamang po yung comment niya doon sa mga tanong po ninyo diyan sa comment section box po natin. All right? So sige, tuloy-tuloy na po tayo bago po tayo dumako doon sa
sa question and answer portion po natin ay magre-review muna si Ma'am Baby ng mga konting katanungan para po doon sa previous episode po natin. Sige, Ma'am Baby. Okay, so sabi ho ni Doktora Lani kahapon, bakit daw po mahalaga ang baby teeth or temporary teeth? Bakit po mahalaga ang baby teeth or temporary teeth? So, nagbigay siya ng isang statement na kung bakit daw po mahalaga ang mga baby teeth or temporary teeth. Yun lamang po, and thank you. Alright, maraming salamat, Ma'am Baby. At sige, tuloy-tuloy lamang po tayo yung mga katanungan nyo po dyan sa comment section box. Ilagay nyo na lamang po at sasagutin ni Ma'am Leslie yan for sure. At alam ko nakaantabay siya ngayon. Although busy siya, no, via comment ay sasagutin niya po yan para po sa inyo. Alright, sige ma'am. Okay, sir, meron tanong dito. Ayun, sige po. Okay, pero sinagot na rin ni Ma'am Leslie sa comments. So, basahin ko sumagot na siya, ma'am. Oo, baka meron din ganito ang kalagayan. So, basahin ko na rin po sa inyo at Sige pati po. ho yung sagot ni Ma'am Leslie, okay? Galing po ang tanong kay Flor Solomon. Sabi niya, Ma'am, may tanong po ako. Lagi po kasi ako nagbubuhat ng mabigat. Masakit ngayon ang kaliwang kamay ko po, lalo malamig po dito sa Japan. Okay, so yan po ang tanong. Ang sagot naman po ni Ma'am Leslie, trabaho niyo po ba ang parating nagbubuhat ng mabigat? Kung ganun po ba, di maiwasan dahil part ng trabaho. Ang dapat niyo pong gawin bago po magtrabaho, mag-warm compress po kayo bago mag-work. Tapos, stretching po ng mga kamay. Yung dinemo ko pong exercise noon, kung kamay po. Pero kung elbow, next week po, discuss ko yung exercise po para dyan. So, yan po. So, i-warm compress muna po, Ma'am Flor. Kung palagi daw po kayong nagbubuhat ng mabigat, mag-warm compress daw po muna, stretching and then warm compress bago po kayo magbuhat ng mabigat. Yan. Alright. So, yun. Maraming salamat, Ma'am Leslie. No? Tama naman po yun. Tama naman po yun, Ma'am Flor Solomon. Kasi tulad nga niyan, parati ka nagbubuhat, most probably, baka nagkakaroon na ng tearing or damage doon sa wrist or doon sa elbow. Syempre, talagang kung mabigat po talaga yan, kung ano ba mo binubuhat nyo, ma'am, talagang pwedeng magkaroon ng damage kapag walang proper stretching, walang proper warm-up bago gawin. So, minsan, nabibigla yung ating mga muscles, di ba? Pag bigla mong kinuha yung mga gamit na yan. So, yan, napakagandang payo po yan ni Ma'am Leslie po para po sa inyo. Konting stretching muna, and then warm compress para at least yung muscle bago natin gamitin, talagang na warm up muna yung muscle po na yan. Alright? So maraming salamat, Ma'am Leslie. At tuloy-tuloy po tayo at habang naghihintay po tayo ng mga questions po na para po sa ating programa pong ito, ay babati muna tayo ng ating mga viewers, ma'am. Oo, sir. At a-announce na rin natin yung may winner tayo. Ay, may winner, diba? opo. Bali, dalawang winner ngayon. Dalawang ngayong winner. umaga po. Bali, Okay, sige po. pangatlo ito. Sige Dalawa po. at pangatlo. Sige Okay? po, ma'am. So, yung kanina, si Ma'am Nelia, nanonood po ang shineran po ni Ma'am Nelia na kaibigan niya na nanonood since February 19 ay si Sir William Villanueva. So, nanalo na po si Ma'am Nelia ng 100 pesos worth ng load. And then, ang sumunod po ay si Ma'am Flor Solomon. Yan. So, Ma'am Flor, congratulations po. Kayo po ay nanalo na uli ng 100 worth ng load. Si Ma'am Rodora Furuque po ang kasama niyang nanonood. Nagsisend po siya sa amin ng kanilang picture habang sila po ay nanonood sa aming programa. Yan, congratulations po. At sana si Ma'am Rodora ay patuloy po kayong manood ng aming programa. At sabi nga ni Ma'am Flor, malaking tulong din daw po sa kanya ito at nag-i-enjoy siya sa panonood. And then yung isa pong nanalo ay si Sir Alvin Pasigna-Signa. Wow! Yan Yes! yung kapatid niya po yata ito na taga Cebu na si Ma'am Mimi Mem Salingay Mosura. Nanonood din siya ngayon. So, congratulations po, Sir Alvin. At magpatuloy lang po kayo sa pag-share sa inyong mga kaibigan. At yun naman pong nasyasaran,
mag-share din po kayo ng sa inyong mga kaibigan para madami po silang makapanood ng ating mga programa at matuto rin po sila sa Yan. ating mga discussions po dito. Yun. Yan. So, thank you at send nyo lang po sa akin yung mga cellphone numbers na luludan para po ma-send po sa inyo yung 100 pesos na load. Yan. Thank you. Alright, so maraming salamat at tunay nga na marami talaga kami nakikitang mga bagong Bago, live viewers oo. dito natin no? Kaya nung nilista ko po dito yung mga bagong live viewers natin, mas marami na Mas marami na yung mga live viewers natin, yung mga bagong live viewers natin ngayon kaysa sa mga datihan. Okay, sige, habang nagsisimula tayo ng ating mga question dyan, babati muna ako ng mga live viewers po natin. Alright? So, nangunguna po dito si Jesse Boy Berrio. Happy viewing, Jesse Boy Berrio. At yung pinsan ko na si Alejandro Tungol, nanonood po siya ngayon. Hello, Kuya Ali. Patuloy ka lang dyan. Alam ko, siya yung nagtatrabaho. Seaman, I think. Seaman po siya. So, dyan sa mga katrabaho mo, i-share mo rin to para at least marami kayong matutunan dyan habang ikaw ay nandyan sa barko, no? At si J. Mark Fernandez. Yan, si J. Mark Fernandez. Siya po ay pinsan I think ni Ma'am Sheila. Ay nanonood po siya ngayon. At si Ma'am Vilma de los Reyes. Yan, nanonood din po siya. Si Angel Obejas. Si Jesusa del Rosario, nanonood din po siya. Si Albert Trino. Hello po, Sir Albert Trino. Si Enarly Barin. Enarly Barin, siya po ay in-invite ni Ma'am Charisma Kalika. Yan, alright. And yun, nabati na po ni Ma'am Baby si Ma'am Rodora Furue. Yan, nanonood siya from Japan. So, happy viewing po sa inyo dyan. Si Ma'am Partusa Kathleen at si Melchoy Golde. Ay naimbitahan naman din po siya ni Ma'am Eva at si Drakir Bergansya. Yan. Drakir? Richard to parang baliktad okay. ng Richard, sorry. Kaibigan to ni Ma'am Sandra Fernandez. Okay, Second okay. day daw po nila ngayon. Wow, Second day. amen. And nanonood din po si Ma'am Annie Mendoza at si June Reese, which is mga kaibigan po ni Ma'am Sandra Fernandez. Alright, so happy viewing po sa inyo dyan at magpatuloy po kayo mga bagong live viewers po natin, no? At marami po kayong matututunan po dito. Bukas po ay meron po tayong magandang pinag-uusapan patungkol po sa nutrisyon, no? Ang ganda ng tinalakay ni Ma'am Ces nung last Friday. Oo, yung mga gulay, Yung no? mga gulay na pwedeng kaaya-aya na pwedeng ihain sa mga bata. Oo, biro mo yung ampalaya, sir. Yes. So, kinaayawan yan karamihan ng mga bata, even sa mga matatanda. Pero, Yes. pagka nailuto mo ng ibang presentation, iba na, masarap Tama na naman siya. yan, ma'am, no? At sir, hindi dapat pala tinatanggalan ng katas yan. Oo, Okay, tama. so Hindi tatanggalin yung lasa. Lasa, oo. Minsan kasi yung ginagawa natin, binababad pa natin sa asin at Oo. pinipiga-piga pa yan. Pero yun nga, nawawala yung sustansya. Tama. No? Kaya yun yung tinatalakay natin yan. Every Friday po ay abangan nyo po yan para at least meron po kayong mahandang bagong putahe doon sa sa mga hapagkainan po Oo, nila, oo. no? At least hindi lamang tayo nag-i-stock, baka kasi yung ibang nanay diyan, ito na naman ang ulam, ito ulit. At least meron panibagong challenge na magagawa yung mga nanay, no? Tama. Na tulad nung mash, ano ba 'yun? Kalabasa. Kalabasa, Oo. no? Parang pancake pero mash kalabasa Oo, pala. oo. Pero at least mga panibagong recipe po 'yan na magagawa po ninyo, masarap na, healthy pa, Tama, no? Yung oo. yung mga binibigay po ni Ma'am Ces. Kaya abangan niyo po 'yan bukas. Yung mga live viewers po natin, lalong-lalo na yung mga nanay na live viewers natin ngayon, kunin niyo po ng mga tip po yun na ibibigay po ni Ma'am Ces. At higit pa dyan, no, ang kagandahan nun, ma'am, ine-explain niya kung paano gawin at ine-explain niya pa ano yung makukuha mga vitamina. Oo, may mga benefits. Yes, yung mga Vitamins and vitamina. minerals. Yes, Oo. tulad nun sa ampalaya, rich in vitamin C, no? Oo. At napakarami po talaga natin nakukuha dun sa programa po na yun or sa segment po na yun. Kaya abangan nyo po yan bukas, no? Sa Friday, sir. Sa Friday ang nutrition Ay, natin. sa nutrition Oo, pala.
bukas ay pala Thursday sa mga oil bularia tayo. Yes, oil pala sa Oo, oil. Oo, no? Excited na rin yung mga mahilig sa essential Oo, oil. Aabangan So, na naman abangan ulit nila natin yan bukas. No? Parang pag dumarating yung oil na yan, ang dami rin talagang nagsusubaybay talaga Oo. sa atin no? Mukhang maraming interesado dyan sa oils na yan, no? Tama. Kaya abangan nyo po yan. Si Brother Jai ay patuloy na magdi-discuss po sa atin patungkol dyan sa essential oil na yan. Or pwede rin siyang magsama. Alam ko may pwede siyang makakasama dito sa ating studio para i-discuss yung essential oils na yan. No? Hindi naman tayo more on talaga pro-promote dito talaga ng mga nila ng products nila, kundi yung yung benefit ng product. Oo. Yan ang titignan niyo po dito sa programa pong ito yung benefit ng product, yung kanilang binibigay para po sa inyo. Hindi yung makakuha sila ng customer or hindi kundi kaya nga impormasyong pangkalusugan kundi yung karagdagang impormasyon na mabibigay nila patungkol doon sa essential oil po na yon. Okay? Tama. At marami nga naman talaga tayo natatalakay dyan. Okay? Sige. Bago tayo magtapos, ay magkukonting review muna si Ma'am Baby ulit at may magpapaalam na po tayo para po sa programa pong ito. Okay, so sinabi ho ni Doktora kahapon, ilang beses lang daw po tutubuan ng ngipin ng isang tao. Ilang beses lang daw po tutubuan ng ngipin ang isang tao. So, yan po at yan lamang po ang mga reviews natin tungkol sa mga usapang dental kahapon ni Dr. Lani. So, prayerfully and hopefully po kayo po ay merong natututunan sa amin pong mga programa at nakakatulong po sa inyo pong mga kalusugan. Yan. Thank you po. Alright, maraming salamat po muli. At tunay nga na naging pagpapala po si Ma'am Leslie po para po sa atin ngayon at sana marami po kayo natutunan dito sa panibagong episode po natin na ito patungkol po sa physical, no? At sana bukas magkita-kita po tayo at patuloy nyo pa rin po itong i-share sa mga kamag-anakan po ninyo. I-ready nyo na po yan, lalong-lalo na doon sa mga na mas mahilig sa essential oils. Oo, no? tama. Abangan ulit natin yan. I'm very much excited para po sa mga tatalakayin po natin yan bukas po, no? Muli, karagdagang kasiyahan, karagdagang kaalaman na naman po para po sa kalusugan po natin. Yes, Ma'am Baby, baka may huling pabati ka po para po sa kanila. Batiin ko lang to ang kaibigan ni Ma'am Estela Eslawan, si JCC, na pangalawang araw niya daw pong nanonood ngayon. Amen. So, sana po makita ho namin uli kayo bukas. So, yung mga iba pong mga bagong viewers po namin ay kita-kita ho ulit tayo bukas ng alas 11 ng umaga sa ating pong usapang essential oils bukas yan. So, kita-kita ho ulit tayo at maraming salamat po. Ayan, maraming salamat sa aking co-host po ngayon. At Ma'am Julie, ingat ka po dyan. Alam ko nanonood dyan habang nagbabiyahe, no? At muli, magkita-kita tayo bukas at karagdagang kaalaman na naman ang makukuha po natin patungkol dyan sa mga essential oils po na yan. Alright? So again, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.